Ayan, panibagong heavy PMS tayo mga boss ng Fortuner na 2007 na 2KD engine. May taga siya sa valve cover, mga injector seal. Tapos EGR cleaning natin, turbo cleaning. Ayan, palit din tayo ng camshaft oil seal. Sobrang basa na ng langis. Tingnan nyo yung, yung EGR niya, barado niya mga boss. Tapos nanglilimahid ng tagas yung kanyang makina, ang dami. Ang mileage pala nito mga boss ay nasa 180 mahigit, no? Kaya ito yung mga gagawin natin dito sa Toyota Fortuner na to. At ito naman Toyota Innova 1GD. Yan, EGR cleaning. Yan mga boss. Yan yung gagawin natin dito sa isang Toyota Innova. EGR cleaning tayo rito. Tapos PMS na rin. Brake cleaning, yan, mga gear oil niya papalitan din. So salamat kay boss sa pagdayo rito sa shop. Barado. Yan, dumi ng intake manifold pati dito mga boss, lilinisin din natin yan. Dumi yung turbo. Lilinisin din natin dito sa Toyota Fortuner. Nililinis din natin yung intake port. Ganun rin dito sa Toyota Innova. Basta intake. Linis na. Yung EGR. Yung EGR valve. Okay. Makinis na kasi kinis mo na. Ito naman yung resulta ng paglinis natin ng turbo kanina mga boss. Sobrang dumi niyan. Ngayon makintab na. Ayan, nahuli lang linisin tong turbo. Inuna natin yung intake manifold tsaka EGR kanina. Leak test tayo ng gas filter mga boss. Tingnan nyo. Ayan o. Dapat walang leak yung gas filter. Ayan o, lumalabas sa gitna, no? Ayan o, butas. Papalitan natin ng bago. Bago na tayong gas filter. Yung mga ganito mga boss, pagka nagbabaron kayo ng EGR, tapos naglalangis yung dito na side sa puwet niya, ibig sabihin may butas po yan. Kaya i-test nyo talaga. Ito papalitan natin ng bago. Magkakaroon kasi ng low power rin yung mga boss pagka once na may singaw yung gas filter nyo. Alright, so papalitan natin ng bago yan mga bossing ko, para mas gumanda yung takbo nitong ating Toyota Fortuner na nag-EGR cleaning tayo at sa turbo cleaning. Hala, kompleto na yung D4D natin na EGR cleaning, turbo cleaning, valve cover gasket, injector seal, halos pinalitan po natin. Yan. Tama nyo, kintab na mga boss. Ang linis na. Dati naglalawa ng langis yan. Check na lang natin dito pa fuel filter, yan, air filter, check natin kung yung air filter nito yon madumi na, no? Ito ba yung air filter? Maitim na pala. Sige, palitan natin. Alright, papalitan natin. Ayun mga boss, palit na rin tayo. Palit din tayo ng bagong air filter, fuel filter. Sobrang itin na kasi yung air filter niya mga boss. Right? Tapos tanggalin mo to doon. Yung ito. Tanggalin mo to. Papalit tayo ng fuel filter ito. Grabe. Ang itim. Tanggalin mo ba? Ban, buksan. Grabe itim. Itim na. Dapat ang kulay niyan ganito, ban. Marumi kamay mo, ha. Ayan. Dapat ganyan ang kulay niyan. Fuel filter yan. Ugasan mo muna yung housing. Langis na luma. Kukunti na lang langis nito, ha, dahil sa tagas, no. So ito, fully synthetic din gagamitin natin dito sa ating Toyota Fortuner.
Nakasarado na, drain plug. Tapos start na natin yung Fortuner na ginawa natin. Na hiniwi PMS natin. Alright. One click na siya mga bossing. Walang usok. Brum brum. Ayos mga boss. Ayos na. Ayan, pagkatapos natin gawin, nag-scan tayo mga bossing ko. So, dito kasi, pagka naglinis kayo ng EGR, tatanggalin nyo yung mga fuel line. Siyempre, madidrain yung diesel, no? Mawawala ng pondo yung mga fuel line natin. Sa una kasi yan, hard starting pag paanda rin natin. Pagka nagpalitan fuel filter, pinasingaw natin yung so may mga fuel injector, fuel line. So, ang lalabas niyan, startability malfunction mga bossing ko, tulad nito. Kaya ini-scan ulit natin, di-delete lang natin yung mga boss. Ayan, pagka nag-hard starting kasi kayo ganyan, lalabas yung code na P604, P1604 mga bossing ko. Ayan. Tapos ang gagawin natin, pagkatapos ma-delete, patay yung makina, start ulit, tapos scan o road test para sure tayo na walang problema yung ginawa natin. Yan. Ngayon patayin ulit natin mga bossing ko. Patayin ko muna yung aircon. Yan. Yan. Okay tayo. Kasi scan ulit natin para sigurado tayong walang problema yung ginawa natin mga bossing ko. Pagka mga ganito nag-heavy PMS tayo. Wala nang code. Lahat naka-green na. Sa ECM natin, no fault code na siya mga boss. Sa ABS, meron siyang isa low battery voltage sa abnormality, high battery positive voltage. Ito kasi na siraan din pala to ng ano mga boss, alternator. Ito nakalimutan ko. Nagpa-repair din pala tayo ng alternator dito, nasira yung pinaka niya, alternator. Kaya siyempre may coding to. I-delete natin yung ABS na yan. Kapag humina kasi yung battery nyo, kaya alternator, ayan, kakaroon din siya ng fault or error, no mga boss. Kaya okay na siya. So ABS, so no fault code na tayo. Alright mga boss, ganito kami pagka nag-heavy PMS. Bago namin umpisahan, i-scan din namin muna. Pagkatapos natin gawin, i-scan ulit para talagang wala naging problema doon sa ginawa natin mga bossing ko. Alright.